Magandang araw po mga kaibigan, update lamang po tayo sa ating pambato na si Kai Sotto. Well mga kaibigan, kahapon sa naging laban po ng Yokohama at ng Nagasaki Belka, ibang sistema po yung ginawa ni Coach Aoki Taketo ng Yokohama, kaya nanalo sila sa game 2, no? Hindi nabasa yung tandem at kombinasyon po ni Yuki at ni Kai Sotto. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, syempre hindi ko kakalimutan, pasensya na kayo kung hindi ko po na shoutout, no, nung makanakarang upload natin yung mga solid supporters po at fans ni Kai Sotto dahil medyo na-busy tayo. So ito na po, no, shoutout na tayo ngayon. Unang-una na po kay Jose Kalimag from Santa Ana, Manila. Shoutout po Florentino Javier, Fire Captain from Turaip, Saudi Arabia. Jungle Fofoy TV from Tanay Rizal, kay Jesse Espiritu from Bulacan, Marcos Rosales from Aga Delfin Albana Isabela, kay Al Dorian Mutya. Shoutout po kay Arnel Pasillos, ang Barangay Guapo ng Canada Slaughterhouse. Warren from Kuwait, Earl Anthony Dansico. Shoutout po sa Black Hunter Bisagas ng Albay, Mark Anthony from Calamba City, at kay Bonifacio Igot from Panglao, Bohol. Yung mga hindi ko po na shoutout, sa susunod na video na lamang po. At kung gusto nyo rin po ma-shoutout, please comment down below your name at kung taga saan ka po. And please huwag kalimutan po mag-like and subscribe. Maraming salamat. So narito na po mga kaibigan, discarding ginawa ni Coach Aoki Taketo para manalo sila at makakambak dito nga po sa game 2 nila kontra sa koponan ng Nagasaki Belka. So kung makikita nyo mga kaibigan, sa game 1 talaga hindi nakaporma or natalo yung Yokohama, pero maganda naman yung highlights at performance na pinakita ni Kai Sotto. At yung mga kakampi niya may problema sa game 1, si Kai wala pong problema, and so far maganda yung performance niya. Dito naman sa game 2 mga kaibigan, nakita natin, no, kung paano yung ginawang diskarte. Nung first quarter ng game, or sabihin natin nung first half ng game, nakita nyo naman, syempre nasa first 5 pa rin si Kai Sotto, mababa yung stats ni Kai. Sa first quarter, meron lamang si Kai Sotto na 4 points, 1 assist at isang rebound. At under 3 minutes, sinilabas siya ni Coach Taketo kasi nga nagka-commit siya, nagkaroon siya ng foul. Dalawang foul na yun, no? At isang foul doon sa second quarter. So nakita natin hindi makakuha ng timing or tempo etong si Yuki at si Kai Sotto, yung tandem nila, dahil nga aral na aral o basang-basa na po ng Nagasaki yun. Pero ang ginawa po ni Coach Taketo dito, hindi nila laging pinapahalata, no, na magtatandem sila, si Yuki at si Kai Sotto. Hindi sila nagpapahalata mga kaibigan. Hindi madalas sumiilalim si Kai Sotto. Nasa may gitna lang siya mga kaibigan at nag-aabang lang. Madalas puro pasa lang din yung ginagawa ni Kai Sotto. Yung rebound at yung mga easy points yung ginagawa niya, nakita natin yon. So yung first quarter, maganda yung performance ng Yokohama at lamang naman sila, no? 30 yung Yokohama, 14 lang yung Nagasaki. Doon pa lang, dahil mababa yung punto si Kai, yung depensa naman ng Yokohama. So tulad po ng ating sinasabi mga idol, iba po talaga pag merong Kai Sotto sa loob. Napipigilan niya po yung mga sharpshooter, yung mga scoring machine po ng Nagasaki Belka. So nakita natin, second quarter, under 6 minutes, inilabas si Kai Sotto kasi nagkaroon po ng isang foul. Ang ninipis lang ng tawag kay Kai, no? Pero foul po agad, no? Talagang binabalak nilang i-foul out si Kai. So dalawang foul na lang siya doon at out na siya sa game. Pero kahit papaano, yung second quarter nung nagtapos, lamang pa rin po yung Yokohama. Pero hindi masyadong mahaba, no? Mataas yung pagkalamang nila. 48 tapos 37 yung Nagasaki. Sa third quarter, nakita naman natin ay under 3 minutes pa saka po yung pinasok si Kai Sotto, dahil nga yung mga intense and crucial game dyan na ginagamit si Kai Sotto ni Coach Taketo. Alam niya kasing kalibre ni Kai na kahit mga intense game ay kaya makipagsabayan. Nakita nyo naman yung huling mga laban, no? Talagang ganun yung performance si Kai Sotto. Talagang nakakasabay po siya mga kaibigan. So pagdating naman dito sa kalagitnaan ng third quarter, naging very intense talaga yung laban. Nakakahabol ang Nagasaki, pumapantay ng konting score nila, pero nakita nyo yung depensa ng Yokohama, hindi na talaga nila pinapabayaan na mas maaabutan sila ng score o pumantay yung score ng Nagasaki. So yung depensa dito, pinalakas ng Yokohama. At yung sinasabi natin binagong sistema ni Coach Taketo, bihira na lang talaga magkaroon ng instincto si Yuki at si Kai Sotto. I mean, yung tandem nila na gagawin nila ng paulit-ulit. Yung paulit-ulit na ginagawa na rotasyon nitong Yokai, si Yuki at si Kai Sotto, hindi na po nila ginagawa. So nakita natin, bibihira na lamang yung ganong klase
klaseng appearance, ibang style na, no? Madalas yung ibang kakampi naman ni Kai Sotto yung tumitira sa ilalim at nandoon si Kai Sotto nandito medyo sa ibabaw. So nakita natin ganun yung sistema. Sa fourth quarter mga kaibigan, ang ganda ng nagawa, no? Dito umariba si Kai Sotto. Kasi kung titignan po ninyo, medyo mababa yung stats ni Kai Sotto pagdating hanggang third quarter. Pero pagdating sa fourth quarter, si Kai Sotto po, no, ay merong 13 points na, 6 rebounds, 1 assist and 2 blocks with 20 minutes of playing time. Bakit 20 minutes lang? Marami nagsasabi bakit na bumaba yung playing time ni Kai Sotto. Dahil po yun sa foul niya. Hindi siya agad-agad ipinasok dahil kinapapa talaga ni Coach Takito kung ipapasok mga ba niya, mamaya ma-foul or magkaroon ng foul trouble na naman, ma-foul out, hindi na magagamit sa last minute or sa last quarter. Tama yung desisyon doon ni Coach Takito. So mga kaibigan, to be exact and summary natin, yung performance si Kai Sotto nagiging consistent na sa tuwing may laban po sila. Nagre-range from 20 to 30 minutes of playing time, which is lagi po nating sinasabi. As time goes by, maganda yung naiaambag ni Kai Sotto at natalo man sila dun sa game 1, bayong-bawi naman ngayon. Yung performance si Kai talaga malaking bagay. Hindi man siya nakakapuntos o nakakagawa ng stat na matataas, hindi naman tayo nagdedepende lang sa score eh. Nagdedepende tayo sa depensang inaambag ni Kai. Sa performance, sa level up niya bilang isang sentro, yung talagang mapipigilan or may ilang yung kalaban, number 1 na po yun. Basta may appearance si Kai, walang problema. Yun po yung hindi nakita ng ibang mga coach dito kay Kai Sotto. Ang nakita kasi nila kay Kai, puro kamalian. Bakit ka mo? Kapag hindi nakakapuntis si Kai, kapag naaagawan ng bola, ekes na sa agad sa kanila. Pero si Coach Takito, just na may Kai Sotto dyan, hindi na ganun kadali yung pagpuntos po ng kalaban dahil merong ilang moment, no? Merong malaking poste dyan eh. Kahit sabihin natin minsan nakakalusot pero bibihira lamang. Well mga kaibigan, napakarami pa natin kaganapan. So abangan po natin yung next game po ng Yokohama at siguradong babawi o talagang susunod-sunod nila ng Yokohama yung pagkapanalo nila dahil hindi na sila pwedeng matalo sa mga susunod na game. Para magkaroon ng sure slot sa playoffs, kailangan hindi sila matalo sa mga susunod dahil kinakailangan nila ng 11 games pa na panalo, no, para magkaroon ng sure slot sa playoffs. Well mga kaibigan, pakisuporta naman po ng ating YouTube channel at yung ibang mga kaibigan natin, shout out ko na lamang po kayo sa mga susunod natin na video.